It was 2021 nung nag-check-in kami dito sa hotel na to sa Tungko. I remember medyo pricey siya, pero can't remember the exact price. So ang na-assign na room sa amin is up and down. Medyo na-weirdohan din ako sa room affair. Ayun yung first ever kong experience na nagkaroon ng weird feeling sa isang place kasi di naman ako nakakaramdam or sensitive when it comes to paranormal. So pag open ko ng room, na-weirdohan din ako sa style. Up and down siya tapos yung stair is circular and I really felt creepy dun sa room. I don't know but the stairs and cabinet feels weird dun sa first floor. And I couldn't believe it either pag lock namin ng door few minutes after. Yung door ng cabinet is nagbubukas-sara, yung jowa ko is nasa CR pa. So di ko na lang pinansin, take note walang fan sa loob ng room. AC lang at yung AC hindi nakatapat sa cabinet. Nung lumabas yung jowa ko sa CR, umakyat na kami para matulog kasi andun ang bed. May dala pala kaming food galing grocery, inakyat din namin. While I was trying to sleep, he was playing ML that time. I can clearly hear na yung grocery namin na nasa plastic ay tumutunog. Sounds like may nag-i-inspect sa loob ng plastic kasi ang tagal ng tunog at ang lakas. So nagkatinginan kami jowa ko. Then sabi niya may kasama daw talaga kami. Alam niya pagpasok pa lang daw namin ng room. My boyfriend is sensitive sa mga ganyang paranormal pala and he can see entities. After that experience, we never ever tried to check in again sa mga di masyadong kilalang hotel. Di pala kami masyadong nakatulog if you ask. This happened when I stayed for a while sa bahay ng tito ko sa Ormoc City. Katatapos ko lang ng college nun at wala pa talaga akong balak magtrabaho, kaya tumira muna ako sa kanila. Paminsan-minsan, tumutulong ako sa mga pinsan kong bata at may extra job din ako sa school ng tita ko bilang computer technician. Yung bahay ng tito ko, actually pagmamay-ari ng side ng asawa niya, ay luma na post-World War II American style. 2 palapag, sa baba ang kitchen at dining, tapos sa taas naman ang living room, mga kwarto at CR. May maliit pang terrace na nakaharap sa kalsada. Sa likod ng bahay, may bakanting lote na medyo paakyat, parang burol. May mga damo, ilang puno at may ilang ding bahay sa malapit. Paglipat ko pa lang doon, agad kong naramdaman yung hindi komportableng pakiramdam. Alam mo yung tipong may mabigat na presensya? Madalas akong makaramdam ng lamig sa batok kahit anong oras ng araw. Naririnig ko rin minsan yung mga yapak ng mga bata. Tumatawa, tumatakbo sa living room. Paminsan pa nga may kumakatok o nagsasara ng pinto. Pero ang weird, kasi nasa school ang mga pinsan ko tuwing oras na yon. Minsan naman, may mga boses nang nagkwekwentuhan o humahagik-hikan sa isang kwarto. At may mga pagkakataon, naaamoy mo ang kape ng tita ko kahit wala naman siya sa bahay. Yung mga gamit din namin, libro, notebook, sapatos, maayos sa umaga pero biglang magulo o nawawala pagdating ng gabi. Kasama kong matulog ang male cousin ko sa iisang kwarto. Pero madalas, sa kalagitnaan ng gabi, parang nararamdaman kong pumasok siya. May tunog ng yapak, tapos lulubog pa yung kama niya na parang humiga siya. Pero pagtingin ko sa kabilang kama, wala siya. At alam kong gising ako nun. Isang beses, may mga classmates ang pinsan ko na pumunta sa bahay para mag-project. Isa sa kanila biglang nagsabi, "Kuya, kape daw ni tita." Akala namin nandun ang tita ko sa kwarto niya. So ako naman, naghanda ng kape. Pero paglapit ko sa kwarto niya, nakalock. At ayon sa mga bata, narinig daw nila na tinatawag sila ng tita ko mula sa loob, humihingi ng kape. Pero wala naman talaga siya. Hindi pa siya umuwi. Nagkagulo yung mga bata, halos maiyak sa takot. Pinakalma ko na lang sila pero simula noon, yung mga batang yon hindi na bumalik sa bahay. May isa pang nangyari na hindi ko makakalimutan. Nag-CR ako noon sa likod ng bahay sa second floor. Malaki yung cubicle, may lavatory sa harap ng pinto at may malalaking bintana na nakaharap sa bakanteng lote. Habang umiihi ako, napansin kong may tao sa lavatory. Si Tito, nakaputi, may tuwalya sa balikat, naguhugas ng mukha. Sabi ko pa nga,
Oy tito, naana di ay ka? Hindi ko na siya pinansin, akala ko kararating lang. Pagkatapos nun, bumaba ako sa sala. Sakto, dumating yung mga pinsan ko galing school. Pagbaba ko sa kusina, nandun si tito, nagluluto. Nakaputi, may tuwalya sa balikat, pareho nang nakita ko sa CR. Wala namang ibang daanan palabas mula CR papunta sa kusina. Hindi siya pwedeng dumaan nang hindi ko nakikita. At nung nakita ko siya, naglalaba pa siya ng mukha. Natigilan ako sa may pinto ng kusina. Halos manigas sa gulat. Tinanong pa niya ako, "O bakit? Mukhang namumutla ka ah. May sakit ka ba?" Hindi ko na lang sinabi ang totoo. May isa pang kwento. Isang araw, tinanong ako ng kapitbahay, "Naade ay si Gabriel?" Sabi ko, "Ha? Wala po. Nasa ibang bayan siya." Sagot nila, nakita namin siya kagabi, nakaupo sa terrace, nagyuyosi pa nga, tapos tinutokso yung mga dumadaan. Pero imposibleng si Gabriel yon. Halos 1 taon na siyang hindi bumibisita. Nung kinwento ko to kay tito, natawa lang siya. May iba pa ring nagsabi, nakita raw nila akong lumalabas ng bahay ng madaling araw, pero hindi naman ako gumigising ng ganong kaaga. Doon ko lang nalaman ng sabi-sabi, noong panahon ng gyera, may ospital daw sa likod ng bahay, doon mismo sa bakanteng lote sa paanan ng burol. Kaya pala hanggang ngayon, parang may mga kaluluwang hindi pa rin matahimik sa paligid. I'm a 17-year-old senior high school student na nakatira sa Leyte. One afternoon, after our teacher dismissed our class at 5 p.m., sumama ako sa ilang classmates ko papunta sa school gymnasium para mag-practice sa class presentation namin. Medyo madilim na sa loob ng gym, kaya humingi kami ng tulong sa guard para buksan yung ilaw. Pagkabukas ng ilaw, nag-ayos na kami ng gamit at mag-uumpisa na sana ng practice nang bigla kong naramdaman na kailangan kong mag-CR. Sabi ko kay Brent, isa sa mga kaklase ko, "Samahan mo muna ako saglit." Dumaan kami sa isang maikling hallway papunta sa banyo. Pagpasok ko, sobrang dilim, kaya binuksan ko agad yung switch. Habang nasa loob ako, may narinig akong katok sa pinto. Sabi ko, "May tao pa po." Paglabas ko, tinanong ko si Brent kung siya ba yung kumatok. Sabi niya, "Ha? Hindi ako kumatok. Nakatayo lang ako dito sa labas." Nagkatinginan kami, parehong nagtataka. Ilang segundo lang, may kumatok ulit. Sabay kaming lumingon sa direksyon ng tunog, galing sa isang pinto sa dulo ng hallway. Lumapit kami at binuksan yon. Doon namin nakita yung anyo ng parang multo, nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Akala namin una, kortina lang o tela na nakasabit sa isang manikin. Pero nung pinunasan namin ang mata namin, malinaw pa rin. Isang siluet ng babae, nakatayo sa tapat ng bintana na tinatamaan ng buwan. Sabay kaming umatras. Hindi na kami nagsalita. Diretso kaming bumalik sa gym at tinuloy na lang ang practice, kahit nanginginig pa rin ako sa kaba. Kinabukasan, may narinig kaming grupo ng mga estudyante na nag-uusap. Nilapitan namin sila at tinanong kung ano yung pinag-uusapan nila. Sabi ng isa, may nakakita raw ng multo kagabi. Teacher daw yun na namatay dito sa school. Dagdag pa niya, yung kalat daw sa may gym, gawa raw ng poltergeist. Kaya siguro may kumakatok kagabi. Pagkarinig ko nun, napatingin ako kay Brent. Pareho kaming natahimik kasi alam naming hindi lang kami ang nakakita kagabi.